Sige po, isang malakas na palakpak sa ating pagkabuhay. Yung para sa Lord, malakas na palakpak. Bakit? Ang Diyos, ngayong mga sa ito, ang nagpapaba ng maraming pagpapala sa bawat isa. Give Him the best lot of praise. Hallelujah. Hallelujah. Sabi ng Luke 4:18-19, the Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. Our God is Jesus, and He is the anointed one. Isa pa, para sa Lord. Hallelujah. At siyempre, buhay na buhay sa bawat isa sa atin ang JA1 culture that I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I am not seasonal. I appreciate everyone, everything. I am part of something big. I am in partnership with Christ, and I am not extreme. Hallelujah. Isa pong mabiyayang hapon sa bawat isa sa atin. Kayo po ba'y nagagalak na narito kayo ngayon? Hallelujah. Sabihin mo sa iyong katabi, masaya ako. Narito ako ngayon. At narito ka rin. Ayan. Welcome po sa ating mga bago ni Brother Joshua at sa family ni Brother Jaja, ni Sister Queenie. Welcome po kayo dito sa ating gawain. I'm so happy na naririto kayo ngayon. At you have shared your testimony. Masayang-masaya po ang team Balete, ang Anointed Group Balete. Anointed Group Balete is under the umbrella of the Jesus, the Anointed One Church. At ginagawa natin ang ating pagsasama-sama, ang fellowship na katulad nito, every other Saturday. Ayan. So, ako po ay nagpapasalamat din sa Diyos dahil nakarating din ako sa oras. Ang inyo pong lingkod from 11 kanina ay nagtungo po sa Dilapas, malapit na po sa boundary ng Lubo. At sa biyaya po ng Diyos ay dalawa pong wake lamay po ang ating napuntahan. Talaga pong sa kapanahunan ngayon ay kailangan talaga natin ihayag ang salita ng Diyos in all occasion. Bakit? Malapit nang dumating ang Diyos. Sabihin mo sa iyong katabi, malapit nang dumating ang Lord. Malapit nang matapos ang mundong ito. Malapit nang matapos ang mundong ito. Parang ayaw yata sabihin, malapit nang matapos ang mundong ito. Kasi, paano naman? sabi ko makikinig siya para pag-saving ka 500. Mag-aanak pa ako. Palalakihin ko pa ang mga anak ko. Hallelujah. Ay po, paano nga pagkagayaan? Hallelujah. So, kayo ba, sinong mga nakaranas magbuntis dito? Yan. May mga nagbubuntis na minsan, aayaw niya yung pamango ng kanyang asawa. Sino sa inyo ang inayawan ang pamango ng kanyang asawa nung buntis siya? Hindi ko siya lagi kasama. Tanungin mo yung katabi mo, anong amoy mo? Naniniwala ka ho kayo na iba-iba ang pangamoy? At ang pangamoy ay nakadepende sa kung sino ang umaamoy, hindi sa kung sino ang nagpamango. Dahil minsan po'y kahit na sobra yung inilagay mong pabango na naging pabaho na, mabango pa rin sa iyong katabi. Kapag pamango ng artista, kahit pa mabaho yaan at paborito mong artista yon, walang mabaho, mabango pa rin. Yung asawa mong napakagwapo para sa iyo, kahit anong ihaplas siguro, wag lang ang buntis ikaw, pero talagang namimili ng bango ang mga buntis. Sinong nakaranas ng gayon? Oh, itigil mo nga yan, pagtan mo ang pamango mo, dahil hindi ko type. Aba, ay samantalang dating gustong-gusto, mga minamahal ko, ano naman yun, para lang kayo ay maging masaya sa ating pag-uusapan. Dahil ang ating pag-uusapan ngayong gabing ito ay may kinalaman din diyan. Mayroon akong isang katanungan sa bawat isa sa inyo. When you think of the end times, do you feel fear? Or do you feel
hope. Kapag sinabing patapos na, o ito na, patapos na ang mundong ito, end times na, tayo ay nasa last day na, ano ang nararamdaman mo? Ikaw ba ay natatakot? O ikaw ba ay natutuwa? Taas ang kamay ng natatakot. Taas ang kamay, yung tunay, yung natatakot. Okay. Sino naman ang natutuwa? Taas din ang kamay. Tawa-tawa na. Yung natatakot at natutuwa at the same time. Baka pag pinaparinig sa Emily, Tama-tama. Sisa, Crispin. Oh, saras mo yan. Crispin, Basilio. Mga minamahal mga kapatid ko, iisa ang mararamdaman ng taong excited na makarating sa kaharian ng Diyos. Iisa ang mararamdaman ng taong interested sa end times. Interested. Hallelujah, samahan niyo po ako. By the way, ano mo ang title ng ating pag-aaralan? Pinamatagan po itong Two Faces of End Times. Excited na ba kayo? Kita niyo na ang dalawang mukha na pwedeng maging isa tayo sa mukhang yaan. Pwedeng isa sa dalawang mukhang yaan, isa kayo. Sabi niyo kanina, nakataas ang kamay. Ako'y natatakot. Ay di ikaw yun. Ako ay excited, ako ay masaya. Ay di ikaw yun. Imposibleng ikaw ang mukha na meron ka, yung nararamdaman na meron ka, ay wala doon, meron pang pangtatlo. Wala nang pangtatlo, walang neutral. Isa lang doon sa dalawang yun, mga minamahal ko. Ang ating pong text verse ay matatagpuan sa 2 Corinthians chapter 2 verses 15 to 16. Sa ating pong basahin, for we are to God the pleasing aroma of Christ. Sabihin mo, aroma of Christ. Among those who are being saved and those who are perishing. To the one we are an aroma that brings death. To the other, an aroma that brings life. And who is equal to such a task? Basahin natin sa Tagalog. Para kaming mabangong handog na iniaalay ni Kristo sa Diyos at naaamoy ng mga taong naliligtas at napapahamak. Sa mga napapahamak, para kaming nakamamatay na amoy. Ngunit sa mga naliligtas, para kaming halimuyak na nagbibigay buhay. Sino ang may kakayahang gampanan ang mga gawain ito? Purihin ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita at mapagpala ang lahat ng mga nakarinig. Minsan pa tayong manalangin. Ama naming dakila, banal at makapangyarihan sa lahat, salamat po, Panginoon, in the name of Jesus, na kami sama-sama, Panginoong, nakasamba, nakapagpuri sa iyong pangalan, sa kalagitnaan namin, ikaw ay naririto. Salamat po, O Diyos, punuin mo ng banal at makapal na presensya ang lugar na ito in the name of Jesus. At Lord, sa aming tuluyang paglapit sa iyo, Lord God, linisin mo ang aming puso at bigyan mo kami ng pusong handang makaunawa, handang makaintindi. Hindi lamang po, Panginoon, kami makaunawa, makakaintindi. Kami po'y matututo at may sa pamumuhay namin ang aming matututuhan in the name of Jesus, Lord. Sa oras na ito, Panginoon, personal at sa mas malalim na kaparaanan, mangusap ka sa bawat isa sa amin. Hayaan mo, O Diyos, na kami maging excited sa lahat ng mga pinangyayari mo. Hayaan mo kami maging masaya, Panginoon, sa lahat ng mga ibinababa mo. At hanggang sa, Lord, sa dulo ng walang hanggan, hayaan mong mangyari ang iyong mayamang kalooban. Walang may tataas, Panginoon, sa lugar na ito, kundi ikaw lamang, aming amang nasa langit. In the name of Jesus. Amen and amen. Amen. Hallelujah. Sige po, palakpak sa Diyos at kapagpala. Nung isang araw ay may bagyo. Kahapon, signal number 2, signal number 3 dito sa Batangas. Pero sa lugar na ito, signal number 4 ang biyaya ng Diyos. Umuulan ng kagalingan. Umuulan ng kapayapaan. Umuulan
ng kaginhawahan, ng kasaganaan, ng kabanalan sa lugar na ito. At ginagawa yon, wala ninuman, walang sino mang nakagagawa nun, kundi ang Diyos na ngayon ay naririto sa lugar na ito. Hallelujah. There is a dividing line sa buhay ng tao patungo sa kaligtasan. And the dividing line, walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Imposible na tayo makakarating sa kabilang ito patungo sa langit. Imposible na tayo maliligtas except through Jesus. There's no other way apart from Him. There's no diversion. There's no diversion road patungo sa langit. You need to accept Him in your life. Sabi dito, pwede ba makita ko ang tumanggap na kay Jesus ngayon? Ibigay mo yung malakas mong palakpak sa Diyos. Jesus na nagpalataya kay Jesus. Alam mo kung ano ang amoy mo? Tanong mo sa katabi mo, anong amoy mo? Ayan. Amoy daw. Amoy baby. Ang bango. Amoy luma. Sabi mo, ang bango mo. Uy! Naaamoy ko sa iyo. Amoy luma. Amoy ko sa iyo. Hindi yung kinain mo. Hindi yung ininagay mo sa sarili mo. Kundi yung bango ni Kristo. Yun ang naaamoy ko sa iyo. Lahat ng nanampalataya kay Jesus may amoy yan. At ang amoy ay mabango. Minsan kasi pag sinabing amoy, akala may mabaho agad ang ating notion. Anong amoy yun? Parang, alam mo na agad, pag kasi anong amoy yun? Pero pagka, ang bango, wala namang nagsabing mabaho, anong amoy yun? Lagi na ang bango. Pag mabango talaga ang amoy ng katabi mo na nanampalataya kay Jesus. Amoy ni Jesus yan. Bango ni Jesus yan. Hallelujah. Sinabi rito, for we are to God the pleasing aroma. Tayo'y napakabango para sa Diyos. Para kay Father God, ikaw ay mabango at ang bango mo ay bango ni Kristo. At yan ay naaamoy ang bango mo. Ito ang matindi. Akala mo ay yung bango ni Kristo yan ay iisa ang amoy. Ha? Tingnan nyo rito. Dalawang klase ang amoy na yan. For those who are being saved and to those who are perishing, naaamoy yan. At ang amoy para sa mga perishing, sabi dito, para kaming nakamamatay na amoy. Ibig sabihin, mabango ka ang nakamamatay na amoy. Sinong nakakita na sa inyo ng napakagandang bulaklak sa gubat, napakalaking bulaklak, napakamakulay na bulaklak, pero ang amoy, nakamamatay na amoy, anong bulaklak yun? Hindi ko tawaging halaman at ano pambihira. Pero pag pinicturan mo, ay makikita mo na napakaganda. Pwedeng irigalo sa girlfriend mo, pwedeng irigalo sa asawa mo pagka-anniversary. Ano yun? Ano tinutukoy ng iyong likod? Pungapong. Sino makakita na ng pungapong? Ay sa pagkaganda pero sa pagkabaho. Mga minamahal ko, ang mga nananampalataya kay Jesus, ang mga inihahayag na salita ng kaligtasan, balita ng kaligtasan, para sa mga hindi maliligtas ay nakamamatay na amoy. Sino kang allergic pa sa salita ng Diyos ngayong oras na ito na naririto? Walang aamin. Hindi na nakamamatay na amoy ang balita ng kaligtasan sa bawat isa sa atin. Nakaranas na po kayo ay nagsasalita, naghahayag sa salita ng Diyos sa isang lugar, pero mayroong tumayo at umalis. Kasi nakamamatay na amoy ang iyong sinasabi. Nakamamatay na amoy ang iyong isinishare para sa kanila. Pero okay naniniwala sa inyo ngayon, kayo nakabuka ang tenga,
Bukas ang inyong ilong na amoy nyo ang magandang salita ng Diyos, ang balita ng kaligtasan, ang balita na matatapos na ang mundong ito. Tuwang-tuwa at amoy na amoy ninyo. Excited na excited kayo ngayong oras na ito. Para sa inyo, ito yon, para kaming halimuyak na nagbibigay buhay. Kayo po kahit saan makarating, kung nananampalataya kayo sa Diyos, at hindi nyo ikahihiya ang paghahayag ng salita ng Diyos, maaaring merong nababahuan sa amoy ng inyong sinasabi at dinideklara, pero merong nababanguhan at excited. Bitin ako, kulang pa, sana 2 oras ang ating kwentuhan, kasi ako'y lumalakas, ako'y sumasaya, ako'y sumisigla, ako'y nagkakaroon ng pag-asa. Talagang halimuyak na nagbibigay buhay ang isinishare mo sa akin ngayon. Sinong nakaranas ng ganoon? At sinong gusto na makaranas ng ganon sa pagdating ng mga panahon? Amen! Para hindi na yung hihipuin ko na lang ang bata, Itcha. Kung hindi alam ng kanyang ina, kagalingan. Itcha, dadating ang panahon, sasabihin mo sa mami, 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 ikaw ba'y nananampalataya na ang anak mong ito ay pagagalingin ng Diyos? Sabi ng mami, abay, oo naman. Mami, ipag-pray natin ang iyong anak. Iba yun. Diga? Sabi ni Itcha kanina, ako'y nagdesisyon dahil napamahal na ho sa akin ang trabaho ko, ang kapitulyo. Mga minamahal ko, mahalin ninyo yung nagmamahal sa inyo. Marami minsan tayong minamahal na hindi tayo mahal. Pero ang Diyos, bago ka nagmahal sa Kanya, siya muna ang sa iyo munang nagmahal. Patuloy mong mahalin ang Diyos. Patuloy mong mahalin ang Diyos, hindi ka mabibigo. Lahat ng nagmamahal sa Diyos, kailanman ay hindi mabibigo. Dahil kapag minahal mo siya, mamahalin ng Diyos ang lahat ng mahal mo. Basta magbibigay ng glory sa Kanya. Dahil minsan hindi magbibigay ng glory yung mahal natin Diga? Kapag ka hindi magbibigay ng glory, huwag kang aasa na mamahalin ng Diyos yung minamahal mo. But kung ang minamahal mo ay ayon sa kalooban ng Diyos, pamilya mo, kaibigan mo, o yung gusto mo para sa buhay mo, pangyayarihin ng Diyos yan. No Diyos na nagmamahal sa iyo. Patuloy lang nating mahalin ang Diyos. Hallelujah. Ang Diyos po ay hindi po itinatago ng Diyos ang mga bagay na ito. Kanina po nung ako nagsishare doon sa funeral service, sabi ko po sa kanila, hindi po itinago ng Diyos ang katotohanan tungkol sa kamatayan. Kasi po funeral service Pero ngayon, hindi po itinago ng Diyos ang katotohanan tungkol sa end times. Pag-uusapan po natin ang bagay na yan. Sinong gustong maligtas? Sinong gustong mag-rapture na? Amen. Biglang hindi na natatakot, ha? Biglang hindi na natatakot. Again, the holiness of Jesus is a dividing line between the saved and unsaved, between the pure and impure, between the perishing and between those who will go to heaven. The holiness of Jesus is a dividing line. Nasaan ka doon? Walang neutral. Ha? Baka akala niyo may neutral, baka akala niyo yung unay mayroong text na gamit kak. Ibig sabihin na nakatagilid, walang neutral. Mamimili lang ang tao, ikaw ba ay sa maliligtas at ikaw ay hindi sa maliligtas. Hindi po pwedeng neutral, ikaw ay nasa gitna. Maiiwanan ka at doon ka rin kasama sa hindi maliligtas. Hallelujah. We are talking about end times, mga minamahal ko. Life is like you are standing in a great crossroad. Ang buhay po ng tao ay para tayong nakatayo doon sa isang daan na mayroong pakaliwa at pasakanan. Saan ang iyong pupuntahan ngayon? Mga minamahal ko, one road will lead to eternal life and the other to eternal destruction. Those who will believe will be leading to eternal life, and those who reject will be going to the other side. The message of Christ brings joy to the saved and judgment to the perishing. Pero mahirap pumusga dahil merong mga tao ngayon na allergic sa amoy mo, allergic sa sinishare mo,
allergic sa balita ng kaligtasan, pwedeng ngayon ay ganyan, pero sa pananalangin mo, sa pagmamahal mo sa Kanya, sa compassion na meron ka sa Kanya, pwedeng tugunin ng Diyos yung panalangin mo. Hindi mo alam siya pala'y talagang kasama sa grand plan ng Diyos. Gagamitin ka. At marami nang ginamit dito. Maraming dating allergic sa atin, sa salita ng Diyos, pero ngayon ay naririto on fire sa paglilingkod na sa Diyos, on fire sa pag-abot sa marami, on fire sa pagsishare ng Word of God sa pamilya. Kung ikaw yan, palakpakan mo ang Diyos sa buhay mo. The news about the end times will not look the same to everyone. But to those who are here right now, it will look the same. Magandang balita yaan. Hallelujah. Mga minamahal ko, tayo po ay nasa huling panahon na. Yan. Talagang nasa huling panahon na. Paano na? Maging excited ka kapag ganito ang nangyayari sa ating kapaligiran. Look at this in 2 Timothy chapter 3 verses 1 to 5. Bakit sinabi ni Pastor na tayo nasa huling panahon na? Sinabi ng Biblia, but mark this, there will be a terrible times in the last day. People will be lovers of themselves, lovers of money. Taas ang kamay ng lovers of money. Ay, ikinig. Boastful, proud, abusive, disobedient to their parents. Sino hindi sumusunod sa magulang? Inaabuso yung ibinibigay na pagmamahal ng magulang. Inaabuso yung baon. Pang-matrikula dapat yan, pero sa iba, ginastos, wala nang ganoon dito in the name of Jesus. Ungrateful, unholy, without love. Tumaas ang kamay ng nagmamahal sa hindi ka mahal-mahal. Amen. Nagpapatawad sa mga hindi ka patawad-tawad. Amen. Unforgiving. Wala nang unforgiving dito. Lahat ay nagbibigay ng forgiveness kahit ang tao hindi humihingi ng tawad. Slanderous, without self-control. Meron bang self-control ang bawat isa sa atin? Brutal, not lovers of the good. Mga minamahal ko, kung lahat tayo ay forgiving, loving, meron tayong self-control, hindi tayo abusive, tayo ay masunurin, tayo ay hindi nagmamahal sa pera, mga minamahal ko, hindi pa ito ang last day. Hindi pa ito. Ang sinasabi ng verse na yan, tayo ay nasa saan? Huling panahon na. Terrible times. We are in terrible times dahil totoo na ito ngay nangyayari. Totoo gang ito nga ay nangyayari na ngayong kapanahon lang ito. Tingnan natin yung susunod na slides. Treacherous, rash, conceited, lovers of pleasure rather than lovers of God. Maririnig ninyo sa radyo, sa telebisyon. There are many lovers of pleasure than lovers of God. Mas marami. Paano po naging mas marami? We are in the crossroad. And in the crossroad, mayroong pakanan at pakaliwa. Maluwang ang daan patungo sa kapahamakan. Makitid ang daan patungo sa kaligtasan. Marami ang manluloko kaysa sa mga seryoso. At narito ang mga seryoso. At hindi manluloko. Hallelujah. Having a form of godliness but denying its power. Yung kunyari ay mukhang makadiyos, pero tingnan mo ang ginagawa kapag walang nakakakita. Meron ba rito mukhang makadiyos, pero pag walang nakakakita, ang Diyos na makapagsasabi kung sino ka. Having a form of godliness but denying its power. Napakarami. Pag tayo makikinig ng Diyos, sasabihin nila na, never akong mangumurakot. Never akong kumuha ng pera dito sa Kabanambayan. Pero hindi niya kayang ipaliwanag kung paano nangyaring meron siya noon. Having a form of godliness but denying its power. Have nothing to do with such people. Tayo ay winawar ng Diyos. We have to have nothing to do of these people. Hallelujah. Gusto ko pong, sabi nga kanina, hindi gusto ng Diyos na itago sa atin kung ano yung mangyayari at magaganap. Dahil ito pong ating mga binasang ito ang nagpapatunay that huwag kayong malulungkot kung kayo may mga anak pang maliliit ha. We are really in the terrible times. Ito na yung huling panahon.
Aalakhin ko pa po si Star. Pag-aaralin ko pa po ito. Mag-aasawa pa ito. Pero ito we are in the last day. We are in the last day. Mga kapatid, mga minamahal ko, simple pong illustration o graphical o chart regarding the timeline where we are right now. Dahil po, iyan na talaga kalagayan ng ating panahon, ay wala nang makapagpipigil. Pwedeng bukas, makalawa, isang araw, pwedeng ngayon na mangyari ang tinatawag nating rapture. Ano po baga, pastor, yung rapture? Lahat ng mananampalataya, kung bawat isa'y nananampalataya dito, around 80 tayo ngayon, biglang kapag nag-rapture, wala kang control doon. Hindi choice mo ang ikaw ay ma-rapture. Choice ng Lord na ikaw ay ma-rapture base sa kung sino ka, ano ang ginawa mo, ano ang pinananampalatayanan mo. Hindi mo choice yun. Hindi mo pwedeng sabihin, ay, antay muna ho, ako ay magpapakain muna ng alaga kong itik. Ay, antay muna ho, at ako ay magpapaalam muna sa aking kaibigan na hindi makakasama sa rapture. Wala kang control doon. Lahat ng nananampalataya sa Diyos, agad punta doon sa alapaap. Biglang mawawala ka riyan. Ay, magpapatuloy pa ka ho ang mundo ito, magpapatuloy pa. Ikaw lamang at yung mga nananampalataya kay Jesus ang mararapture, tutunog. Tutunog ang trumpeta, patutunugin ng mga anghel ang trumpeta at ang Panginoong Jesus ay bababa sa alapa, makikita sa buong mundo at ikaw na may pupunta, sasalubungin ka rin doon sa alapap ng mga anghel. Ano po, pastor, ang susunod? Dalawang klase. May mangyayari doon sa langit at may patuloy na mangyayari dito sa lupa. Kayo ay nakikinig. Parang kasarap at usapan. Mabango ka sa inyong usapang are o kayo ay nakamamatay na amoy para sa inyong usapang are? Mabango. Para bagang nagluluto ng tuyo, tapos naulan, tapos malunggay ang gulay. Ang bango ng tuyo at ang sarap kumain. Mabango, mga minamahal ko. Ano po ang susunod? Okay. Doon po sa langit, ito ang mangyayari. Magkakaroon ng marriage na tinatawag with the bridegroom with the lamb. At doon po, lahat ng nanampalataya sa Diyos ay bibigyan ng reward. And that is the reward. Ano yung mga reward na yon? Nandun na yung mga crown of glory, crown of righteousness, incorruptible crown. So, napakaraming crown ang naka-reserve sa bawat isa. The crown of righteousness. So, mga minamahal ko, yun ang tatanggapin ng lahat ng mga na-rapture at even ang lahat ng mga naroon sa langit na nangamatay ng nananampalataya kay Jesus. At where will it take? It will not take place here on earth. It will take place there in heaven. Na-imagine nyo na, ganun pala ang mangyayari. Okay? Ano naman ang mangyayari dito sa lupa? That is the start ng pinakamahirap na buhay dito sa mundo. Yung mga naiwan, magkakaroon ng 7 taon na paghihirap, distress. Magkakaroon ng paghahari ng Antichrist. So matindi. Lahat ng mga susunod sa Antichrist ay tatatakan ng tatak ng bis sa noo o kaya naman sa kamay. Okay. Pero may pag-asa pa yung iba na maiiwan. Ano ang pag-asa nila? Kung hindi ikaw magpapatatak dahil ikaw ay nananampalataya kay Jesus, kasi importanteng itong mga Biblia ay inyong maiiwan, hindi mararapture ang Biblia ha? Baka akala niyo pati Biblia ay narapture din. Hindi. Ang Biblia ay hindi mararapture. Ito'y inyong sulatan at iwanan. Sulatan ninyo na ay kung sino mang babasa nito'y manampalataya kay Jesus. Kahit anong mangyari. Kasi maiiwan yung iba, hahanapin ng Biblia, makakakita sila ng Biblia at sila na mga nananampalataya during the time, mga nananampalataya during the time, hindi sila magpapatatak ng tatak ng beast. Kahit pa sila'y patayin. At maaaring marami nga sa kanilang mamamatay at papatayin because hindi sila sumunod sa Antichrist. Okay?
Ano po ang sunod na mangyayari? Okay. Hindi magtatagal sa pagtatapos ng 7 taon dito sa lupa, ang Panginoong Jesus ay bababa. And that is what we call second coming. Okay, ano tawag daw? Second coming. Sa second coming, magsa-shutdown ang lahat ng government. At ang Panginoong Jesus ay uupo sa trono doon sa Jerusalem, mamumuno siya as King of Kings. Ano mangyayari doon sa second coming? Yung mga nangamatay dahil hindi sila nagpatatak, pinatay dahil hindi sila nagpatatak, sila ay muling mabubuhay. Sila'y bubuhayin. And that is what we call the first resurrection of the dead. Okay? Ano daw? First resurrection of the dead. Kailan yun mangyayari? Sa second coming. So, sila yung mga nakaranas ng paghihirap. Gusto ganin yung kayo makaranas noon, pero kayo na may maliligtas. Okay, lahat ng mga kasamang saints, ibig sabihin na nampalataya kay Jesus, na mga nangamatay na ngayon na naroroon, pati yung mga na-rapture, sila'y bababa kasama ng Panginoong Jesus with glorified body, at itong dinamang mga nangabuhay na ito'y glorified body na rin, sila ay kasamang maghahari ng Panginoong Jesus sa mundong ito for 1,000 years. Ilang taon na maghahari? 1,000 years. Ito yung panahon na magiging perfecto. Bakit? Si Satanas ay isisil na doon sa kahon, doon sa malalim na lugar. May kadena ang anghel para isil si Satanas. Hindi na siya makakapanloko for 1,000 years. Perfecto. Baka yung rose ay hindi na nakakatinik dahil nawalan na ng tinik. Dahil perfecto na nga. Yung ahas kahit makakagat ay hindi na nakamamatay. Kahit ang sanggol ay isuot doon sa lungga ng ahas, hindi na makakatuklaw para mamatay yung bata. Kahit na yung leon ay itabi doon sa elepante, hindi nakakagatin ng leon ang elepante. Perfecto. At yung aabutin ng panahong yun ay patuloy ng mabubuhay at hindi na mamamatay for the next 1,000 years. Kung ikaw ay nakapag-asawa at ikaw ay mayroong panganay, ikaw ay manganganak ng manganganak sa loob ng 1,000 taon, can you just imagine kung gaano karaming tao ang mundong ito during that time? Paano ho magkakasya? Bakit? Pwedeng-pwede naman na yung dagat ay bawasan ng Diyos ang tubig at ito ay maging tirahan ng tao. Diga? Perfecto nga ang mundong ito. So, and that is what we call millennium. Millennium. Wala nang tuksuhan during that time. Wala nang yabangan. Wala nang... Lahat ay maayos na. Okay? Sinong gustong makasama doon? Gusto ko ho, para maghari lang. Pero hindi ko gusto yung dumaan sa tribulation. Dito, merong diversion. May diversion ang pagpunta sa millennium. Ha? May diversion. Ano po, pastor, yung diversion? Yung hindi ka dadaan sa tribulation. Yun yung diversion. Yung ikaw ay ngayon pa lang ay mananampalataya na sa Diyos, yun ang diversion. Yung ikaw ay mararapture, dadaan ka sa langit, papunta sa millennium. Sino ang gusto noon? Sino ang gusto ng diversion? Pumalakpak. At mag-excited sa ating pinag-uusapan. Hallelujah. Ngayon, ano ngayon ang susunod na mangyayari? Millennium for 1,000 years. And pagkatapos ng millennium, dito na muling pakakawalan si Satanas. Ilalabas na uli siya para makapanukso na naman sila. Ibig sabihin, this is the key. Tandaan nyo, yung nabuhay for 1,000 years ay walang kasiguraduhan na sila nga ay makararating sa langit. Bakit? Kapag sila ay nagpatukso kay Satanas, muli, si Satanas iipunin niya ang libo-libong mga tao, tutuksuhin niya upang labanan ang lahat, paligiran yung mga lugar ng mga mananampalataya. At sila ay i-down. Pero, dito na dadating ang Panginoong Jesus. Siya ay ilalagay na doon sa lake of fire. At biglang maglalaho na ang mundong ito. At ang mga tao naman na naririyan ay haharap
sa Diyos. At ito ang tinatawag na Great White Throne Judgment. Ito yung pagsiseparate ng pure at impure. Ito yung pagsiseparate ng saved at unsaved. Ito ang pagsiseparate ng perishing at ng makakarating sa langit. Again, walang neutral, ha? Walang neutral side. Hindi po pwedeng dinin na lang ako sa guhit na aray ako'y sa maalin. Imposible. Wala nang maalin. Wala nang maalin, ha? Merong maalin, pero merong maalin. Wala nang masaan. Ha? Mga minamahal ko, ano po ang susunod? Kasama ni Satanas yung mga unsaved. Kasama ni Satanas yung mga rejector. Yung mga rejector. Kasama ni Satanas yung mga hindi na nampalataya doon kasama sa lake of fire. At bababa ang new heaven, ang new Jerusalem. Anong itsura noon? Nakasulat din po yan sa Biblia. Ang haba po niya, kung hindi ako nagkakamali, ay 2,400 kilometers or miles. Okay? And ang taas niya, ang taas ng new city na tinatawag is around 64 meters. O kilometers, mababa ang kilometers. So, iyan po ay kung atin pong susukatin, excited kayong lahat, ha? Sino gusto makarating doon sa lugar na yon? Ha? So, to be exact, makikita po natin yan sa Revelation chapter 21. Ang length po ay kwadrado. Ang sukat po ng new city ay kwadrado. 2,400 kilometers ang luang at ang haba ay 2,400 kilometers din. Ito ay nasa Revelation chapter 21 verse 16. At ang taas po nito ay 64 meter. Mababa lang ang pader. Ito po ay mula halos dito sa Pilipinas hanggang Singapore. Ang luang at ang haba. Magkakasya tayong lahat doon. Magkakasya tayo lahat doon. At yung purong hinto at iba-ibang klaseng bato. Mga minamahal ko, naghihintay yung lugar na yon para sa iyo, para sa akin, para sa ating lahat. Kaya tayo magpatuloy na mamuhay ng may kabanalan. Mamuhay tayo ng, hindi tayo ipokrito. Alam mo yung ipokrito, mukhang banal pero hindi naman. Sabi nga ay godly, pero ang ginagawa naman ay hindi godly. So mga minamahal ko, yan po yung mangyayari. At ano po ang susunod? Kung merong mas mahalaga, alam mo mga minamahal ko, hindi yung gagawin mo kapag nag-rapture na. Hindi yung gagawin mo kapag nag-reunion na. Ang pinakamahalaga po, walang iba kundi yung ginagawa at gagawin mo mula ngayon. That is it. Yun po ang pinakamahalaga. Huwag mo isipin, anong gagawin ko pag bilang nag-rapture? Paano ko haharap doon? Paano pagka nag-reunion? Paano ko maghaharap pag ginawa akong gobernador ng Batangas? Ano gagawin ko? Huwag mong isipin yun. Ang isipin mo, ano yung ginagawa mo ngayon? At ano yung gagawin mo mula ngayon? And that will tell kung saan ka talaga pupunta. Ikaw ba ay mababypass mo ang millennium? At ikaw ay doon dadaan sa langit? O ikaw ay dadaan sa tribulation? O walang mangyayari at walang pag-asa? Mga minamahal ko yan yun. Kung merong mas mahalaga, hindi yung gagawin mo kapag nag-rapture at nag-millennium na, kundi yung ginagawa at gagawin mo mula ngayon. Hallelujah. Alam niyo po, kapag humarap na tayo sa judgment seat, the white throne judgment, the great white throne judgment or judgment seat during the tribulation dito, doon sa langit naman ay marriage with the bridegroom. Hindi na po para tayo ay subukin kapag humarap ang tao sa judgment seat. Ito ay paghatol sa hindi pinagtagumpayan mo na test. Hindi na para subukin kapag humarap ang tao sa judgment seat. Ito ay paghatol sa hindi pinagtagumpayan mo na test. Lahat ay dumadaan sa test. Alam niyo po, kapag tayo ay nag-exam sa eskwelahan, kumuha tayo ng test, nalalaman ang resulta, pasado o bagsak. Ano ho? Pero sa test na meron tayo sa mundong ito, this is a series of tests. Hindi ibig sabihin pumasa ka na rin wala ka ng test na pagdaraanan. Malam ko na marami sa atin ngayon ay dumadaan sa test. Pagdagumpayan mo yan, dahil para ang makuha natin ay hindi hatol, ang makuha natin ay reward.
Sinong gustong makakuha ng reward? Maging malakas ka, humingi ka ng kalakasan sa Diyos na mapagtagumpayan ang test mo sa buhay. Personal test, physical test, emotional, spiritual, relational test. Pagtagumpayan mo yan. Hindi mo yan kakayanin kung walang tulong ng Diyos. Hallelujah. Why? May promise ang Diyos nakasulat sa Biblia. God will repay each person according to what they have done. Romans chapter 2, verses 6 to 8. Talaga pong tayo ay tatanggap laang base sa kung ano ang ginawa natin. To those who by persistence in doing good seek glory, honor, and immorality, He will give eternal life. See? And for those who are self-seeking and who reject the truth and follow evil, there will be wrath and anger. Hallelujah. In Jeremiah chapter 17 verse 10, this supports also that one. Sabi ng Lord, I the Lord search the heart and examine the mind. Hindi po yung nanay mo, hindi po yung asawa mo, hindi po yung anak mo, hindi po yung lola mo ang nakakaalam ng kung alam ng laman ng puso at ng isipan mo. It is the Lord because He searched our heart. He examined it, talo pa yung x-ray. Kasi sa x-ray, merong na x-ray na kailangan pang idaan sa, ano ba yung may drum na sinusubutan na ganoon? Ha? MRI machine. Merong hindi makita sa x-ray, dadaanin sa MRI. Meron pa. May CT scan pa. Pero lahat ng hindi makita sa x-ray, hindi makita sa MRI, hindi makita sa CT scan, kita ng Diyos iyan. You cannot cover your heart. You cannot mock the Lord and say, Lord, ako ito. Pero kita ng Diyos ang laman ng puso mo ngayon. Kung maganda ang laman, kung maganda ang laman ng puso at isipan, hindi hatol ang iyong kakamtin. Reward. He will reward each person according to their conduct and according to what their deeds deserve. Ano po ang iyong kakamting gantimpala? Ito po ay nakadepende sa ugali mo at sa mga ginawa mo. Kanina, tayo ay God will repay each person according to what they have done. New Testament. Pero doon sa Old Testament ay talaga namang sinabi rin ng Diyos, reward ang tatanggapin mo at ang reward ay nakadepende sa kung anong ugali meron ka at kung ano ang ginawa mo. What you deserve, you will get. Hallelujah. Alam niyo yung coin? Okay. Yung coin po, parang kakaunti na ang coin ngayon. Sino ka hindi na po nagkakaroon ng coin ngayon at lagi ng papel ang kanyang nakakamtan? Sino gustong laging papel ang makakamtan? Ayan. Maraming papel, kakaunting coins. Yung coins ilalagay lang din pamimigay na doon sa nagtipid na ng sampagita. Alam niyo po yung coin na yan, dalawa lang yan. Isang tail at isang head. Ganyan din po ang buhay natin. Kaya sabi natin, hindi tayo po pwedeng mamili. Hindi tayo po pwedeng ang piliin lang ngayong gitna. So are the end times. One side is fear, judgment, destruction, and the other side is hope, glory, and eternal reward. Ang isa po ay fear, destruction, at ang isa ay eternal reward. That is just like standing in the mirror. Kapag po tayo ay humarap sa salamin, ano ang ipakikita ng salamin? Mga kapatid, the end times will reflect who you are. Ang ipakikita po ng salamin ay kung ano rin yung iniharap mo sa salamin at yun ang makikita mo. Imposibleng humarap ka sa salamin na pagkaliit-liit mo, pero ang iyong makikita ay pagkalaki-laki. Pagka-pangit-pangit ang iniharap sa salamin, ang pinakita, boy, merong salaming nagyayabang. Oh. Pero sabihin ko sa inyo, meron ding salaming kaliit. Yung maliit na napapalaki, microscope. Mga minamahal ko, sa totoo lang, ang ipakikita lang naman sa salamin kung ano pinakita mo sa salamin din. At kung ikaw ay nakakakita, bakit pagkataba ko rin yan? Sorry ha. Malusog pala. Bakit malusog ako rin yan? Kasi malusog din ang pinakita mo. Mga minamahal ko, kung ang nakikita natin sa eternity, kung ang nakikita natin sa end times ay pagkatakot, i-examine natin ang sarili natin. Baka kasi ang inihaharap natin ngayon sa huling panahon ay nagbibigay ng pagkatakot sa iyo.
Pero kung ang nakikita mo during this end time ay excitement, kung ang nakikita mo ay masaya, na maghahayag ka ng salita ng Diyos sa iyong mga kapamilya para marami tayong mararapture, excitement na i-share ang Word of God sa mga katrabaho, excitement na kahit anong okasyon, hindi maaaring pag ako may nakatabi, hindi siya mabibless. Kung yan ang iyong nakikita ngayong huling panahon, ngayong last day, palakpakan mo ang Diyos. Kasama ka. Kasama ka. Kasama ka. Hindi doon sa tribulation, kasama ka doon sa unang biyahe. Rapture. Hallelujah. Yung text verse na ating binasa kanina, it reflects the ultimate separation of people. Pinakita nga, tayo ay mga masasamyong aroma of Christ. Na tayo, kapag may nakakakita sa atin, may nakakarinig sa atin, presensya pa lamang natin ay merong nababahuan at meron din namang nababanguhan. It reflects the two division. And that is the division of those saved and the division of unsaved. Mga minamahal ko, the gospel that now divides the heart will then determine your eternal destiny. Hallelujah. Ano po yung illustration? Mabilis na are. Jesus tells the parable of the 10 virgin. Ito yung pinag-aralan natin, mga minamahal ko. 10 virgin. And merong 5 na wise at merong hindi wise. Merong wedding feast. And 5 are foolish and left outside in the darkness. Paano nangyari? Alam ba po ninyo kung ano ang daladala nila? Ang daladala nila ay langis. Merong ilawan at merong langis. Yung iba'y walang dala. Alam niyo po ba kung ano yung langis na yun? Ang langis po ay yung holiness mo. Ang langis po ay yung pananampalataya mo. Ang oil po ay yung conduct mo. Yung mga ginawa mo para humarap sa bridegroom. Yung 5, noong dumating na ang bridegroom, sila'y nagpunta at naghahanap pa ng mga magbibigay daw sa kanila ng holiness. You cannot get holiness from anyone but to only one, Jesus Christ. Hallelujah. Doon mo lang makukuha ang holiness. Palakpakan natin ang Diyos. Hindi sa asawa, hindi sa anak, hindi sa magulang, hindi sa pastor mo makukuha ang holiness. Only from Jesus Christ. Hallelujah. Noah's day, the same flood that lifted the ark to safety destroyed those outside. Iisang baha, mga kapatid ko, iisang baha, nagpahamak doon sa mga nasa labas. Nagligtas doon sa mga nasa loob. It is the same flood. It is the same gospel this day that will save those who are destined to be saved and will cause to perish those who are destined to perish. Iisang gospel. Yung bahang yun, nag-angat doon sa Noah's Ark. Yung bahang yun, yun din ang naglunod sa mga taong hindi righteous nung panahong yun. Kaya nga huwag kayong magtataka mayroong allergic sa gospel. At para sa kanila yung gospel ay nakakatisod. Kapag ka nagsalita ka na sila'y tumatayo, sila'y lumalayo, ayaw nila. Pero patuloy pa rin tayong magmahal sa marami. Mga minamahal ko. It is the same gospel that may save them as well kapag ka tayo nagkaroon ng compassion sa ating puso. Kapag sila talaga'y kasama sa plano ng Diyos. The saints rejoice at the Lamb book of life, but the lost are cast into the lake of fire. Mga minamahal ko, sabihin naman niyo isang naman nakukuha ng Pastor Job sa kanyang mga pinagsasasabi tungkol sa end times. Basahin niyo po ang nasa Revelation chapter 20. Pag-uwi niyo sa bahay. Mabilis na ang. Mabilis kong babasahin. Inyong pakinggan. Chapter 20 ng Revelation sa verse 2. Dinakip niya ang dragon, ang ahas noong unang panahon na tinatawag na Diablo o Satanas, at saka iginapos ng kadena sa loob ng 1,000 years. Ito, binanggit natin kanina, igagapos
ilalagay sa ikakadena, ibig sabihin hindi na makakapanukso. Ikinulong siya upang hindi na makapandaya ng mga tao sa iba't ibang bansa sa loob ng 1,000 years. Kailan yun nangyari? Doon sa second coming. Nung magsisimula ng 1,000 years, si Satanas ay ikinulong na. Nakakita rin ako ng kaluluwa ng mga taong pinugutan ng ulo dahil sa pangangaral nila tungkol kay Jesus at dahil sa pagpapahayag nila ng salita ng Diyos. Ang mga ito ay hindi sumamba sa halimaw o sa imahe nito at hindi tumanggap ng tatak nito sa noo at sa kanang kamay nila. Binuhay sila at binigyan ng karapatan na maghahari kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 years. Yun yung mga pinugutan, yung mga pinatay dahil hindi nagpatatak, hindi sumunod sa sinasabi ng beast, okay, ng Antichrist. So nakasulat dito, sila'y magiging pari. Magiging pari pala yung mga yun. Hindi lang yung mga yun, pati yung mga na-rapture. Pag bumaba kasama ni Jesus, magiging priest. Sila ay magiging mga pari ng Diyos at ni Kristo at maghaharing kasama niya for 1,000 years. Wow, nakakatuwa. Meron ditong senador na hindi mangungurakot, hindi magpapalat control, ghost project. Yan, meron ditong magiging congressman, congresswomen. Itatalaga, sino magtatalaga ang Panginoong Jesus. Ang minamahal ko, sabi rito, pagkatapos ng 1,000 years, ito yung sinasabi natin, after the millennium, pakakawalan si Satanas mula sa kanyang bilangguan, lalabas siya at dadayain ang mga bansa sa buong mundo na tatawaging Gog at Magog. Titipunin sila ni Satanas at isasama sa pakikipagdigma sa mga mananampalataya. Okay, ganyan pala talaga ang mangyayari. Katulad na nakita natin sa church. Pero, pauulanan sila ng Diyos ng apoy mula sa langit at mamamatay silang lahat. Yun, ang ating laban, mismo ang Diyos. At si Satanas na dumaya sa kanila itatapon sa lawang apoy at asupre na siya ring pinagtapunan ng halimaw at huwad na sinungaling na propeta. Pagkatapos, nakita ko ang malaki at puting trono at ang nakaupo roon, ang langit at ang lupa ay biglang naglaho at hindi na makikita. Itong inyong nakikita ito, pati yung perpektong lugar during 1,000 years ay maglalaho ring bigla. Kapag bumaba na ang naroon sa trono, nasa judgment seat. So binuksan ang mga aklat, pati ang aklat na nilistahan ng mga taong binigyan ng buhay na walang hanggan. Book of Life ang tawag doon. Dapat talaga ikaw ay nakasama doon sa Book of Life. Dapat yung ginagawa natin ay nagpapatunay na tayo ay kasama doon sa nasa Book of Life. Hindi mo lang inisip na ako ay nasa Book of Life. Yung ginagawa natin, it reflects that you are indeed in the Book of Life. Hallelujah. At ang sino mang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng listahan ng mga taong binigyan niya ng buhay o walang hanggan ay itinapon sa lawang apoy. Pagkatapos, itinapon din doon ang kamatayan at ang Hades. Yung Hades na ating pinag-aaral, pinag-uusapan, pati kamatay kasamang itatapon doon sa lugar ng lawang apoy. At kung gusto po ninyong malaman, ano naman po ang New Heaven katulad ng ating sinabi kanina at description kanina, basahin nyo yung susunod na chapter, and that is Revelation chapter 21. Pag-uwi nyo ng bahay, mga minamahal ko, kayo ay masaya. Na nag-aaral tayo ng ganito. Ang katuruan po ito ay dapat ay nasa mahabang oras pag-aaralan, pero salamat sa Diyos sa maiksing oras, maiksing panahon, ating nauunawaan, ating natututunan at mabango para sa bawat isa sa atin at hindi tayo nababahuan. Wala nang nababahuan, ha? Hindi na ito nakamamatay na balita para sa bawat isa. Ito po ang tatlo lang pong bagay ng ating tandaan. Halos sama rin na po ito sa ating pinag-aralan. Number 1, for the save, the end means eternal glory. Alalahanin niyo yung sagot niyo sa kanina, ako yung tatakot. Huwag ka nang matakot mula ngayon. Ikaw ay maging excited mula ngayon. Sabi ng John chapter 14 verse 2-3, my Father's house has many rooms. If there were not so, would I have told you that I am going there to prepare a place for you? And if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me, that you also may be where I am. Mga minamahal ko, ang Panginoong Jesus po ang nagsasalita at sinasabi niyang doon sa bahay ng aking Ama
lupa ay maraming tahanan. Mga minamahal ko, yung mga katawan ninyong yaan, hindi po yaan ang permanenteng tahanan ninyo. Ang mga katawan pong yaan, yan ay temporary lamang. Ang Diyos, ang Panginoong Jesus ay pumunta doon sa langit upang ihanda niya yung glorified body na para sa iyo. Yun ang magiging pirahan mo sa eternity. Excited? Alam niyo po, pag sinabing eternity, wala nang araw. Ang araw po, baka sabihin niyo kung saan nagagaling ang liwanag. Gusto ko pong sabihin sa inyo, ang araw po ay hindi nagbibigay ng liwanag nung likhain ang mundo doon sa unang araw. Kasi, sa simula po'y sinabi ng Diyos, let there be light. Wala pang araw noon. Ha? Baka sabihin ninyo, itong araw na ito, yung liwanag na ito, ay nung unang araw ay mayroon na hindi. Kaya po sa eternity, wala ng araw, wala ng buwan, mismong ang Diyos ang liwanag na nagbibigay ng liwanag sa bawat isang naroroon. So, okay. Hallelujah. For the believers, the end is a homecoming. And that is not an ending. Number 2. Napakabilis na po ito, sabi ko sa inyo. Number 2, basahin po natin. For the perishing, the end means eternal separation. Para po sa mga hindi maliligtas, para po sa mga mapapahamak, ang katapusan po ay pagkahiwalay sa Diyos, which is true. Pero ito po ay pagkahiwalay sa Diyos at pakikiisa sa lugar ni Satanas, doon sa lake of fire. Matthew chapter 25 verse 21, then he will say to those on his left, depart from me, you who are cursed, into the eternal fire prepared for the devil and his angel. Mga minamahal ko, kung meron pong pinakamatinding salita na ayaw mong marinig, hindi po yung sermon ng iyong magulang nung ikaw ay gumagawa ng bagay na hindi maganda. Kung meron pong bagay yung salita na ayaw mong marinig, hindi po yung sinabi ng asawa mo nung hindi niya gusto ang ginagawa mo. Mga minamahal ko, kung meron pong salita na ayaw marinig ng isang tao, ito po yung sinabi ng Diyos. He will say, depart from me, who you are cursed, into the eternal fire prepared for the devil. Lumayo ka sa akin. Yun ang pinakamatinding salita na dapat ay huwag maririnig ng bawat isa sa atin kapag humarap tayo sa Diyos. Depart from me. Ako po ay nagpalayas ang demonyo, hindi kita nakikilala. May masakit na salita yun, o hindi po yung ikaw ay pinulaan ng iyong kaibigan na akala mo ay gustong-gusto ka. Sinabihan ka ng hindi maganda. Ito po yung pinakamatinding salita na dapat ay hindi maririnig ng bawat isa sa atin sa harapan ng makapangyarihang Diyos. For the unbeliever, the end is not the end of existence. It is the end of hope. Para po sa unbeliever yun, mga minamahal ko. And for the saved, the end means yes. For the perishing, it is no. Dapat tayo yung para sa mga ligtas, pagka pinag-usapan ang eternity, kapag pinag-usapan ang rapture, tribulation, white throne judgment, yes! Pero para sa mga hindi maliligtas, sa mga mapapahamak, it is a no. No. Mga minamahal ko, the third and the last, the same gospel, life to some, and it is death to others. Halos summary ito ng ating pinagkwentuhan kanina. Tatlong bagay ang ating tatandaan. Kung tayo ay saved, kung tayo ay perishing, and it is the same gospel na magbibigay ng joy for eternal destiny, eternity there in heaven para sa mga saved, and perishing, para sa perishing naman, it is a separation from God. That is a destruction, and that is automatically fear. Hallelujah. 2 Corinthians chapter 2 verses 15 to 16, for we are to God a pleasing aroma of Christ among those who are being saved and those who are perishing, and to the one who are an aroma that brings death, and to the other an aroma that brings life, and who is equal to such a task. Mga minamahal ko, for the believer, the end
Narinig na natin yan kanina. Let us see the application. Mabilis na po ito. Number 1, be ready daily. Alam niyo po, yung mga naghahanda, yan ay araw-araw ay handa. So, sabi po dito sa Matthew chapter 24, verse 44, so you also must be ready because the Son of Man will come at an hour when you do not expect Him. Na kung paano nagkakantahan, nagkakainan, nag-iinuman, nagsasayahan, nagkakasalan during the time of Noah, nung magsarado ang Noah's Ark, ganun din ang mangyayari sa kapanahunan ngayon. Sayang-saya ka, enjoy na enjoy ka, kain-kain laang, inuman-inuman laang, pero ang rapture ay pwedeng mangyari na. Hindi po pwedeng, ako po ay kuhan, sinamahan ko laang naman ho aring aking kasamang ari at sabi ho ay kami tumigil din at magkantahan ng garini Ari na may sinamahan ko laang din at sabi mag-i-enjoy daw kami rin Ito yung time na wala ng paliwanagan. Hallelujah. Walang exempted. Okay? Life as if Christ may come. We have to live as if Christ will come today at this very moment. Okay? Number 2, share the gospel boldly. Huwag tayong mahihiyang maghayag ng salita ng Diyos. Hindi po nakakahiyang maghayag ng balita ng kaligtasan. Huwag po tayong mahihiya dahil kung tayo mahihiya, ikakahiya ka rin ng Diyos. Gusto ka po ninyo kayo ikahiya ng Diyos. Don't let anyone around you perish without hearing the message of salvation. Kung meron ka pang kapamilya ngayon na hindi pa nakakarinig ng salita ng Diyos dahil nahihiya ka, ako ay mag-isip-isip pa kung kasama tayo doon sa pupunta sa langit. Baka tayo ay nasa neutral side, ay walang neutral. Walang sama sa kaliwa, ay sama sa kanan. Okay? Number 3, stand firm in trials. 2 Timothy chapter 4 verse 8, now there is in store for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will award to me on that day. Mag-excited kayo rito. And not only to me, but also to all who have longed for His appearing. Lahat ng mga excited kanina, lahat ng mga hindi natatakot na ang Diyos ay darating anytime from now, lahat ng mga naghihintay sa Kanya, automatic meron ka ng crown. And that is the crown of righteousness. Meron ka na. Itong crown na ito, pag humarap tayo sa Diyos, ito yung handog natin sa Panginoong Diyos. Itong crown, ito hindi iyo. Ito, alam ka ninyo, napakahirap humarap sa Diyos nang wala kang handog. Sa tuwing tayo haharap sa Diyos, dapat may offering tayo. Merong handog tayo. At yung crown of glory, incorruptible crown of righteousness, yan yung handog natin sa Kanya. Hallelujah. Trials, maaaring ngayon ay maraming trials na nagpo-pull down sa iyo para ikaw ay hindi magpatuloy. Pero dahil alam mong langit ang iyong pupuntahan, may kalakasan ka na pagtiisan ang lahat ng iyon, manatili ka na matuwid. And then, you will have this crown. Hindi po ito kunyari lang, ito'y totoo na makakamta ng bawat isang excited na dumating ang Panginoon. Pang-apat, at ito po yung panghuli, you have to choose whom you will serve. Who you are serving, to whom you are serving, ito po yung malaking katanungan. Joshua chapter 24 verse 15, but if serving the Lord seems undesirable to you, then choose for yourself this day whom you will serve, whether the gods your ancestors served beyond the Euphrates, or God of the Amorites in whose land you are living. But as for me in my household, sabihin mo nga, but as for me and my household, we will serve the Lord. Yan po ang sinabi ni Joshua. At yan po ay katanungan din hindi lang sa mga taong kausap ni Joshua nung panahon yun. Yan ay katanungan din sa iyo, sa akin, sa bawat isa sa atin. Sino ka ang pinaglilingkuran mo? Is it you yourself? Is it your wife, your friend, your spouse, your company?
Yan ba yung pinaglilingkuran mo? Kapag ka po sinabi nating paglilingkuran, ginagawa natin ang lahat ng gusto noong pinaglilingkuran natin. Kapag ang Diyos ang pinaglilingkuran mo, ginagawa mo ang lahat ng gusto ng Diyos kahit aayaw mo. Kahit para sa iyo ay hindi maganda para sa iyo. Dahil alam mo na kapag ka gusto ng Diyos yun, kapag ka ayaw ng Diyos yun para sa iyo, sundin mo lamang. Ikaw ay kanyang sasamahan. Ikaw ay kanyang tutulungan. Ikaw ay kanyang pagpapalain sa iyong buhay. Eternity depends on decision you and I and everyone here will make today. Hallelujah. Ang Diyos po ay napakabuti sa bawat isa sa atin. Mamuhay po tayo na may kabanalan at ang hindi tayo maging huli. Mamuhay tayo ng holy at ang hindi maging huli. Hindi na po ito yung usapin na merong nauuna at merong nahuhuli. During the rapture, mamuhay na tayo ng may kabanalan upang hindi tayo maiwan. Alam niyo mga minamahal mga kapatid ko, lagi kong sinasabi, bago po makipaggera ang isang bansa sa isang bansa, let us say United States of America against Japan, ang gagawin po ng USA President, lahat ng mga Amerikano sa bansang Japan ay ipo-pull out niya, re-repatriate niya, aalisin niya sa bansang Japan. Bago siya makipaggera, bago siya magdala ng maraming missile, bago bumbahin niya ang bansang Japan. Ganyan po ang war. Mga minamahal ko, bago po dumating ang matinding kahirapan dito sa mundong ito, aalisin muna ng Diyos yung kanya. Ang tanong, kasama ba tayo sa aalisin ng Diyos? Tinatawagan ko po yung ating mga musician. Hallelujah. Ang Diyos po'y napakabuti para i-unfold niya ang mga bagay na ito. This is what we are hoping for. Ito po yung ating inaasahan. Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you, the plan to prosper you and not to harm you, the plan to give you hope and a future. What we are talking right now is a hope and a future. It does not end only in millennium. It will not end. The destination of everyone here, if you will believe in Christ, and if you will choose to live holy, and if you will choose today to reject the offer of the enemy in your life, then God is with you to grant what is supposed to be given to those who choose to be with the side of the champion. Ang Diyos po'y napakabuti sa bawat isa sa atin. Eternity is not a distant concept. It is certain, mga minamahal ko, and it is near. The question is not kung dadating ba ang matinding bagay na ito. Hindi po yun yung matinding tanong. But the question is, are you ready? Are you ready? Will you live today in readiness for rapture and remain faithful for the Bema judgment and hope for eternity? Salamat sa kanyang mga salita. Makapipili tayo ngayon, mga kapatid ko, na maging handang humarap sa nag-iisang banal. Ang Diyos ay banal at siya'y naririto. Sige, ilagay mo ang iyong sarili sa presensya ng banal at makapangyarihang Diyos. Magpasalamat ka sa Kanya dahil isa ka sa pinipili niya.
Isa ka sa pinipili niya na hindi mapahamak. Isa ka sa pinipili niya na maghayag ng salita ng Diyos upang marami na hindi mapahamak. Isa ka sa pinipili niya na maging handa mula ngayon that any time from now, we are in the last day. Any time from now, He will come. He will come. Hallelujah. Hallelujah. Ang Diyos naman na narito sa ating kalagitnaan. At sa harap ng banal na Diyos, nagniningning ang kanyang liwanag at tayo ay nasisinagan. If there are anything in our heart na hindi ayon sa kanyang kabanalan, magpasiyasa tayo sa kanya. If there are still reservation in our heart, in our life, na hindi magpatuloy sa kanya, at occasional lamang ang pagpapatuloy natin sa kanya, naliliwanagan tayo ngayon ng banal at makapangyarihan ng Diyos. If there are anything in our heart na mayroong reservation tayo, nahihiya tayo sa balita ng kaligtasan na ating tinanggap, maliwanagan tayo ng liwanag, ng niningning na liwanag ng Diyos ngayong oras na ito. If there are anything in our heart na alam natin ginagawa natin kapag nag-iisa tayo, kapag walang nakakakita sa atin, maliwanagan tayo ng liwanag ng banal na Diyos. Hallelujah. The reason I live is to worship you. I worship you. I worship you. Kung sa oras na ito'y merong pinabibitawhan ang Diyos sa iyo, nangungusap ang Diyos. Siya'y banal. Hindi po pwedeng hindi ito maramdaman mo ngayon. Kung meron ang Diyos na pinabibitawhan sa iyo ngayong oras na ito, gusto kong sabihin sa iyo, mahal ka ng Diyos para hahayaan ka lang. Hahayaan ka lang niya na ikaw ay mapahamak. No. He loved you. He just wanted you to drop it. Yung bagay na aayaw ng Diyos na ginagawa mo. Maybe it is something relational. Maybe it is something personal. Maybe it is something about money, greed. Maybe it is something na akala mo
okay sa Diyos pero hindi okay sa Kanya. At alam mo rin yun. This is the moment. Bitawan mo ang bagay na ito. Because there's no take two. There is no take two. Kapag nag-rapture, gusto ng Diyos hindi ka mahihirapan. Gusto ng Diyos iiwas ka sa kapahamakan. Huwag mong piliin ang mapahamak. Piliin mo maging banal at mamuhay ng may kabanalan. Every day that you are doing, make it a worship to God. A sweet aroma to Him. Make your life a sweet aroma. Your service to the Lord. No matter what, make it a sweet, sweet aroma to the living God. I worship you. Pwede ba tumayo tayo? Worship you. Mga minamahal ko, huwag nating sayangin ang pagkakataong ito. Do not ever say to yourself, bukas na lang, sa isang araw na lang, next month na lang. God wants it to make it now for you and me. Maaari bang isuko natin ang ating mga sarili sa Diyos? Pag sinuko natin, hindi lamang dito sa puso, hayaan natin nagmumula sa puso. Ayaw ng Diyos masayang yung dugo na dumanak sa krus ng Kalbaryo para iparamdam niya sa ating mahal niya tayo. Pwede bang ilagay natin ang ating mga kamay doon sa kinaroroonan ng ating puso? Magpasalamat tayo sa Diyos. Sige, ikaw na mismo ang mangusap sa Kanya, sa banal na Diyos na naririto. Kausapin mo siya. Talk to Him. Sige, talk to Him. Kung may aaminin ka sa Kanya, aminin mo. Alam din naman ng Diyos yan. Gusto lamang ng Diyos makita ang kababaan mo ng loob para aminin ang mga bagay na ito. Talk to Him. He's faithful and just that He will forgive you if you will confess your sin. Sa oras na ito, sabay-sabay tayo sabihin natin, Panginoong Diyos, marami pong salamat sa pagmamahal mo sa akin. Salamat po na hindi mo gustong ako'y mapahamak. Salamat po, binuksan mo ang mga bagay na ito sa akin upang hindi ako matakot at sa halip ako'y maging excited sa lahat ng ginagawa mo. Lord, ako po'y nagpapakumbaba, lumalapit sa iyo, humihingi ng tawad. Patawarin mo po ako at linisin sa lahat ng aking mga kalikuan. I believe in you, Lord Jesus. You are Lord, and you are a Savior. Ikaw ay mabuting Diyos. Ikaw ay banal na Diyos. Lord, sinusuko ko ang buhay ko sa iyo. Lahat ng aking ay sa iyo. Mangyari ang mayaman ng kalooban. Tumuloy ko sa buhay ko. Maging Diyos kita, tagapagligtas ko. Great provider ko. Source of wisdom.
source of strength. Salamat po, O Diyos. Ngayong gabing ito, mayroon akong kapanatagan. Ako'y pinatawad mo. Lord, patuloy kitang sasambahin at paglilingkuran at mamumuhay po ako na excitement sa iyong pagbabalik. Tulungan mo po akong maging handa sa lahat ng pagkakataon. Huwag niyo po akong pabayaan. In Jesus' mighty name. Salamat din po ng aking pangalan ngayon ay nasulat na sa aklat ng buhay. Kasama sa mga ligtas. Kasama sa tatanggap ng crown of righteousness. Kasama doon sa lugar mo, diyan sa langit. Hayaan mong sa oras na ito, patuloy kitang sambahin, patuloy kitang dakilain. In Jesus' mighty name. Amen. Manatiling nakapikit ang inyong mga mata. Ako na lang po mananalangin. Ama kong nasa langit, salamat po sa iyong mayamang presensya sa aming kalagitnaan. Hayaan mo, O Diyos, na lahat ng tumanggap sa iyo ngayong oras na ito, mapuspos ng banal na spirito. Mapuspos ng banal na spirito. Yung lahat ng totoong tumanggap sa iyo, nagsuko ng buhay. Mapuspos ng banal na spirito. Rababasikarayarabakot. Lord, huwag niyo pong pababayaan ang aking mga kapatid na ito, Lord God. Alam po, Diyos, mahigpit at matindi ang hila ng mamuhay na hindi ayon sa iyong kalooban. Pero Lord, malakas ka, matibay ka upang iiwas kami. Lord, i-bless niyo po, Panginoon, ang bawat isa. Even, Lord, bawat pamilyahan. In the name of Jesus. And I declare, Panginoon, na yung oras na ito, kalooban mong gumaling ang mga may sakit ang naririto. Lord, pagalingin mo po ang mga may sakit. Pagalingin mo po, Panginoon, ang mga nanghihina, physically afflicted. Lord, let healing be upon them. And Lord, yung mga natatakot, alisin niyo nga po ang takot, Lord. Take away the spirit of fear and put the spirit of love, power, and sound judgment ngayong oras na ito. Punuan niyo po, Panginoon, ang mga nagsasabing kulang pa para ako ay maglingkod. Punuan mo ng lahat ng kailangan nila. In the name of Jesus, whatever it is, you know that, Lord. And bless all your people. They are your sons and daughters, O Lord. They are. At wala pong mga anak na pinabayaan ng Ama. Salamat po, Lord. Hallelujah. I worship you. Sabihin mo, the reason I live is to worship you. I worship you. I worship you. Lord, sa iyo lamang lahat ang papuri, parangal, pagsamba, pasasalamat, at pagdakila para ng Diyos in the name of Jesus. Amen. I worship you.
po, maaari po tayo po, and let us all prepare our offerings po. Kung ang gospel po ay isang amoy na mahalimoyak po para sa ating lahat, kung ating mga offerings is isa din po siyang mahalimoyak na amoy sa harapan ng Panginoon. Sabi nga po ng Lord sa 2 Corinthians chapter 9 verse 8, 7 to 8, you must each decide in your heart how much to give, and don't give reluctantly or in